Miss, kung ayaw mo masaktan, ibigay mo na sa akin ang bag mo. Nanigas si Hailey sa takot. Ang malamig na tunog ng boses ng holdupper ay nagpatayo ng mga balahibo niya. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang iniaabot ang kanyang mamahaling bag. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas. Ngunit bago pa man mahawakan ng lalaki ang bag niya, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa gilid. Isang malakas na hampas ang tumama sa kamay ng holdupper. Hoy! Bitawan mo siya! Si Miguel. May hawak siyang isang mahabang kahoy na tila pinulot lamang kung saan, ngunit sapat iyon upang mabitawan ng holdupper ang baril na hawak nito. Napalayo si Hailey, nanginginig at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Humanda ka! Galit na sigaw ng holdupper, sabay sugod kay Miguel. Ngunit mabilis ang panadero, hindi lang sa paggawa ng tinapay magaling si Miguel, magaling din siyang dumipensa sa sarili. Isang suntok sa sikmura at isang sipa sa tuhod ang nagpabagsak sa holdupper. Sa takot, tumayo ito at mabilis na tumakbo palayo. Iniwan ang baril at ang masamang balak nito. Hingal na hingal si Miguel habang pinagmamasdan ang papalayong silweta ng kriminal. Nang humarap siya kay Hailey, Diyos ko, sugatan ka! Bulalas nito nang mapansin ang dugo sa braso ni Miguel. Maliit lang ang sugat, marahil dulot ng isang sanga o basag na bote, ngunit hindi mapakali si Hailey. Agad niyang hinugot ang panyo sa kanyang bag at piniga ito sa sugat ni Miguel. Okay lang to, Miss Hailey. Ang mahalaga, ligtas ka. Aniya, pilit na ngumingiti. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Si Hailey, isang mayamang babae na hindi niya akalaing mapapalapit sa kanya, ay nag-aalala para sa kanya. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Dati, isang pangkaraniwang tao lang ako sa mata ni Hailey. Isang hamak na panadero sa maliit na bakery sa kanto. Isang estrangherong araw-araw niyang nadaraanan ngunit hindi napapansin. Pero simula nang iligtas ko siya mula sa holdupper, nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko inaasahan na isang araw ay dadalawin niya ako sa bakery. Miss Hailey, halos mabitawan ko ang tinapay na hinuhugot ko mula sa malaking oven nang makita ko siyang pumapasok. Hindi bagay sa kanya ang masikip at amoy harina kung pinagtatrabahuhan, pero heto siya, nakatayo sa harap ko, may hawak na isang supot. Anong ginagawa mo rito, Miss Hailey? Ngumiti siya at inilapag ang dala niya sa counter. Dinalhan kita ng first aid kit. Baka kasi hindi mo ginamot na maayos yung sugat mo. Napangiti na lang ako. Hindi ko alam kung dahil sa simpleng kilos niyang yon o sa pakiramdam na sa unang pagkakataon may nag-aalala para sa akin. Hindi mo na dapat ginawa to, ma'am, pero salamat po. Habang kumakagat si Miguel sa isang piraso ng Spanish bread, napatingin siya rito at napakakunot noo. Alam mo, Miss Hailey, hindi ko talaga gets kung bakit Spanish bread ang tawag dito, Pinoy na Pinoy naman ang lasa. Sabi niya, hawak-hawak ang tinapay. Napangiti si Hailey habang dahan-dahang humihigop ng kape mula sa isang lumang tasa. Baka dahil inspired sa Spanish pastry? O baka gusto lang ng mga unang panadero na sosyal pakinggan? Sagot niya. Napatawa si Miguel at umiling. Sosyal ba yun? Kung gusto nilang sosyal, dapat ginawa na lang nilang pandesenyorito o kaya royal roll. Umiling si Hailey. Hindi makapaniwala at nagpipigil ng tawa. Napaka-corny mo, Miguel, sabi niya, pero halata sa boses niya na naaaliw siya rito. Kibit-balikat lang si Miguel habang umiti ng pilyo. Pero natawa ka naman, di ba, Miss Hailey? Tumingin si Hailey sa kanya saka humigop muli ng kape. Oo nga, ang lakas mo nga magpatawa eh. Pero pwede bang
Hailey na lang ang itawag mo sa akin. Napaka-formal ng may miss o kaya ma'am pa. Napatigil si Miguel saglit, saka nagpakawala ng isang makahulugang ngiti. Okay lang po ba, Miss Hailey? Hailey? O sige po, sabi niyo yan ha. At saka, buti naman napapatawa ko kayo, at least kahit papaano may silbi ako, di ba? Saglit na pinaglaruan ni Hailey ang hawak niyang tasa, bago muling nagsalita. Huwag mong sabihin yan, hindi mo lang alam kung gaano mo napapagaan ang araw ko. Saglit na napatigil si Miguel, tumingin siya sa kanya tila iniisip ang sinabi nito. Pagkatapos ay umiti siya ng dahan-dahan. Talaga? Tumango si Hailey. Minsan kasi ang daming iniisip pero kapag nandito ako parang nakakalimutan ko ang lahat ng problema. Ang lalim naman yan, Miss Ashley, sabi ni Miguel. Sige, pag-usapan na lang natin kung ano ang pangarap mo. Tanong ni Hailey kay Miguel. Ako? Simple lang. Gusto kong magkaroon ng sarili kong panaderya balang araw. Yung tipong pagpasok ng mga tao, maaamoy na nila agad ang bagong lutong tinapay. Yung masarap pero abot kaya. Napangiti si Hailey. Alam mo, maganda yan. Ako ang unang-una mong customer. 4:00 pa lang ng madaling araw. Tsak, pipila na ako. Nagmamasa pa lang ako nun. Baka mangawit ka. Aba, hindi mo ba ako pauupuin? Oo nga, no. Siyempre, pauupuin. Ibig kong sabihin ay matagal kang maghihintay. Nako, okay lang yun. Alam ko namang masarap yung makakain kong tinapay mula sa bakery mo. Pero dapat libre ha? Libre dapat yung una kong order. Umiling si Miguel habang natatawa. Nako, kahit ilang order pa. Gusto mo may supply ka pa araw-araw eh. Pero para sa isang kondisyon. Aba, kumukondisyon ka na ha? O ano naman yon? Dapat ikaw ang gagawa ng signage ko. Seryoso? Di mo alam na wala naman akong talent sa ganun. Kaya nga, para kahit na wala kang talent doon, may sentimental value naman. Nagkatawanan sila at sa di kalaunan ay inihatid ni Miguel si Ashley sa gate ng compound nila, kung saan naroon ang maraming units ng paupahan nila, na sa likod ay naroon ang kanilang mansyon. Kinabukasan ng madaling araw, Miguel, tao po! Dali-daling nagpunta si Miguel sa harapan ng bakery. Tila lalo siyang nabuhayan. Nakikita na naman niyang muli ang babaeng napakatagal na niyang hinahangaan. Hailey, ang aga mo naman narito. Halika, pasok ka. Masikip nga lang, saka medyo mainit-init na at pinapainit ko na ang oven. Okay lang, Miguel. Ano ka ba? Sanay rin naman akong mainitan. Klima pa lang natin dito sa Pinas, parang nasa oven na tayo pag tanghali eh. Nako, naka-aircon naman po kasi kayo, kaya nahihiya po ako. Kulit mo, Miguel. Ayos nga lang. Isa pa, medyo malamig pa naman ang simoy ng hangin dahil madaling araw. Gusto ko nang mapanood kang gumawa ng tinapay. Ngayon, nakaupo si Ashley sa kahoy na upuan sa sulok habang pinapanood si Miguel na abala sa pagmamasa ng harina. Paborito mo tong Spanish bread, di ba? Nakakagabi, tinatanong ko kung bakit Spanish bread ang tawag. Tanong ni Miguel habang inilalagay sa tray ang bagong lutong tinapay. Oo, sagot ni Ashley, inaamoy ang mainit-init na tinapay bago kumagat. Grabe, ang sarap nito. Hindi mo na kailangan bumili sa mga mamahaling cafe. Dapat talaga magkaroon ka na ng sarili mong bakery. Pero hindi lang dapat bakery eh. Dapat pati coffee shop and pastries. Napangiti si Miguel, bahagyang napakamot sa bato. Nako, salamat Hailey ha. Napapasaya ako ng mga papuri mo. Sa gabi ring iyon, matapos magsara ang panaderya, nagyaya si Miguel na maglakad-lakad. Napadpad sila sa isang maliit na parke
kung saan natatanaw na naman nilang muli ang maliliwanag na bituin sa langit. Kahapon, tinanong kita kung anong pangarap mo, di ba? Oo, sagot ni Miguel. Ako naman, ang pangarap ko ay makapunta sa Paris. Biglang sabi ni Hailey habang nakatitig sa langit. Gusto kong makita yung Eiffel Tower, maranasan yung sinasabi nilang City of Love, saka makakain ng authentic French pastries. Wow, sure akong maganda doon. Bakit hindi ka naman nakakapunta? Marami naman kaming pera. Talagang napakayaman ang tingin mo sa amin, ano? Pero, yun nga, kaya ko naman ang makapunta gamit ang sarili kong pera. Pero, syempre, kahit kasi isang araw lang ako mawala, para bang ang bigat na ng mangyayaring problema dahil ako ang humahawak sa mga apartment rentals namin, saka sa negosyo ng daddy ko. Kanina nga pala may nakamiting akong investors. Wow! Kumusta? Anong nangyari? Okay naman, successful ulit, nakapag-deal ulit. Aba, ayos pala. Oh, edi baka pwede ka nang magbakasyon yan sa Paris. Hindi pa rin. Pero sana balang araw. Oo yan, Hailey. Makakapunta ka rin. Pahihintulutan ka rin ng pagkakataon at panahon. Sa umpisa, hindi alam ni Hailey na nanliligaw na pala si Miguel. Hindi lang ito humingi ng permiso o nagsabi ng intensyon. Basta na lang siyang dinadalhan ng tinapay tuwing umaga, kinakausap ng may lambing at palaging naghihintay matapos ang trabaho para ihatid siyang pauwi. Miguel, para saan to? Tanong ni Hailey. Isang gabi nang abutan siya ng isang paper bag na may lamang cinnamon roll at syempre ng Spanish bread. Wala lang. Sagot ng binata habang nakangiti. Naalala ko ta habang ginagawa ko yan. Napatitig si Ashley sa kanya. Alam niyang hindi na ito simpleng pag-aalaga lang. May ibig sabihin na ang bawat kilos ni Miguel. Pero hindi siya nagtanong at hindi rin siya umangal. Sa halip, tinanggap niya ang lahat ng may lihim ng ngiti. Ngayon, tahimik naming tinatahak ang makipot na daan patungo sa parke. Ang maliliit na ilaw sa poste ay tila mga bituing bumaba mula sa langit para gabayan kami. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aming mga balat, ngunit hindi ito alintana dahil sa init ng presensya ni Miguel sa tabi ko. Gabi-gabi na kaming ganito, walang plano, walang eksaktong pupuntahan. Basta matapos ang mahabang araw, alam naming dito kami magtatapos, magkasama sa ilalim ng mga kumikislap na tala. Nang makarating kami sa parke, dire-diretso ako naupo sa paborito naming bench, tanawang ilog na tahimik na dumadaloy. Si Miguel naman, gaya ng nakasanayan, ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa akin na para bang may gustong sabihin. Hailey, tawag niya sa akin, at nang tingnan ko siya, nakita kong seryoso ang kanyang mukha. Ano? Tanong ko, bahagyang nag-aalangan sa biglang pagbabago ng tono niya. Umupo siya sa tabi ko, malapit. Mas malapit kaysa dati. Ramdam ko ang init ng kanyang braso kahit hindi pa kami magkadikit. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko, ngunit pinilit kong panatilihing kalmado ang sarili ko. Tingin mo may pagkakataon ba akong manligaw sa'yo? Diretsong tanong niya. Nanlaki ang mga mata ko, hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Hindi ko inaasahan na lalabas ito sa kanyang bibig ng ganoon kasimple, kaseryoso. Nagmuntong hininga siya at ngumiti, halatang kinakabahan. Alam kong hindi ako kasing yaman o kasing taas ng mga lalaking inaasahan ng pamilya mo. Pero gusto kitang ligawan, Hailey. Hindi dahil sa gusto kong patunayan ang sarili ko sa kanila, kundi dahil gusto kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Napatingin ako sa kanya, hindi makapagsalita. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Hindi kita kayang bigyan ng marangyang buhay ngayon, pero kaya kitang ipaglaban, kaya kitang ipagmalaki at higit sa lahat, kaya kitang mahalin ng buong buo.
May kung anong init ang gumapang sa puso ko. Wala pa akong naririnig na mas matapat na salita mula sa kahit sino. At sa kabila ng takot, sa kabila ng alam kong magiging pagsubok sa amin, isa lang ang naisip kong sagot. Miguel, hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Ang gusto ko lang ay isang taong tunay akong mamahalin. At kung ikaw yun, bakit hindi? Napangiti si Miguel, ngunit kita ko sa mga mata niya ang hindi maipaliwanag na saya. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko para bang hindi siya makapaniwala. Ibig sabihin, payag ka? Tumango lang ako at sinabing, oo, Miguel, payag ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit, sa tabi ng ilog na patuloy ang agos, nagsimula ang isang pag-ibig na hindi namin alam kung saan hahantong. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na ako nag-iisa sa kwentong ito. Isang gabi tulad ng dati, nakita kami ni Miguel sa parke, ngunit kakaibang araw niya ngayon. Parang may tinatago, may plano, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang tahimik kaming naglalakad. Nang makarating kami sa paborito naming bench, bigla siyang tumigil sa harapan ko. Hailey, pikit ka muna. Mabigat man sa loob dahil hindi ako sanay sa mga sorpresa, ipinikit ko ang aking mga mata. Ilang sandali ang lumipas, naramdaman kong lumapit siya sa akin. Mas malapit kaysa dati. Naramdaman ko rin ang malalamig niyang daliri na bahagyang dumampi sa aking batok. Kasunod ang isang bagay na dumula sa aking leeg. Pwede ka nang dumilat. Bulong niya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at agad ko napansin ang nakakasilaw na kinang sa aking dibdib. Isang maliit na gintong kwintas ang nakasabit sa aking leeg. Napakapino ng kadena. At sa dulo nito ay isang kumikinang na pendant na letrang H. Kumikinang dahil sa maliliit na mamahaling bato na nakapalibot dito. Nanlaki ang mga mata ko. Miguel! Napahawak ako sa kwintas. Ang mahal nito! Ngumiti lang siya, tila nasisiyahan sa naging reaksyon ko. Dahil mahal kita, Hailey. Napatingin ako sa kanya, ramdam ang init na pumuno sa puso ko. Ang lalaking ito, hindi lang puro salita. Pero, Miguel, saan ka kumuha ng pambili nito? Natawa siya, parang batang proud na proud sa sarili. Inipon ko, saka nagsasanay na rin akong gumawa ng cake. May 3 na akong customers tapos nagustuhan nila kaya binigyan din ako ng tip. Napanganga ako sa gulat. Wow, talaga? Ang galing mo! Tumango lang siya. Oo, gusto kong magsimula ng sarili kong negosyo balang araw. Ano naman ang sabi ng boss mo sa panaderya? Okay lang sa kanya na may ganito kang sideline? Oo naman, okay lang. Basta hindi ko naman napapabayaan yung trabaho ko sa panaderya. Suportado pa nga niya ako. Sabi niya kung kaya kong pagsabayin at mas lumawak ang kaalaman ko sa pastry, mas maganda. Hinawakan ko ang kamay niya. Piniga ito ng mahigpit. Miguel, sobrang proud ako sa'yo. Napangiti siya sa kamarahang tinanggal ang buhok ko sa aking balikat. Mas lalong pinapansin ang makinang na kwintas sa aking leeg. Umpisa pa lang to, magsisikap pa ako para mapatunayan din ang sarili ko sa mga magulang mo. Hindi ko napigilang mapaluha, hindi dahil sa lungkot kundi sa labis na saya. Sa harap ko, isang lalaking puno ng pangarap, hindi lang para sa sarili niya, kung hindi para sa amin. Ipinagmamalaki kita, Miguel. Bulong ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Nanatili kaming magkahawak ng kamay. Ang aking kaliwang kamay ay nasa kanyang kaliwa habang ang ulo ko ay nakasandik sa kanyang matibay na balikat. Sa gabing iyon, para bang walang ibang tao maliban sa amin. Ngunit, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang pumatak sa aming kinauupuan, kasabay ng nakakabinging busina ng isang sasakyan. Napabalikwas kami pareho, napatingin sa likuran. Sandali akong nabulag sa liwanag, pilit inaaninag kung sino o ano ang nasa harapan namin. Nang masanay ang aking paningin, unti-unting lumitaw ang pamilyar na hugis ng sasakyan. Kilalang kilala ko ang Fortuner na iyon. Bumukas ang pinto at bumaba ang aking ama.
akay ng kanyang personal caregiver sa isang kamay, habang ang kabilang kamay niya ay nakatukod sa tungkod. Mabigat ang kanyang tingin, puno ng awtoridad at pagsisiyasat. Bata ka! Kung saan-saan ka na naman nagpupunta, malamig niyang sabi. Napalunok ako, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang sarili ko. Alam kong hindi lamang galit ang nasa boses ni Papa. May halo itong pag-aalala, ngunit higit doon, may panghuhusga sa taong kasama ko. Napatingin siya kay Miguel. Inisa-isa ang itsura nito mula ulo hanggang paa. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Para bang sa isang saglit lang nagkaroon na agad ng hatol si Papa sa katauhan ni Miguel. Miguel, ikaw na naman? Wala ka na bang ibang ginagawa kundi hilahin pababa ang anak ko? Napayuko si Miguel, ngunit hindi siya umurong. Sa halip, muli niya akong tiningnan at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagpigil niya sa sarili. Ngunit sa kabila nito, may tapang sa kanyang postura nang sumagot siya. Hindi po, Ginoo. Matatag niyang sabi. Mahal ko po ang anak ninyo at wala akong balak na hilahin siya pababa. Ang gusto ko lang po ay patunayan na kaya kong maging karapat-dapat sa kanya. Tahimik ang lahat. Naririnig ko lang ang mahinang ugong na sasakyan at ang malamig na ihip ng hangin. Huminga ng malalim si Papa. Sakay na, utos niya nang hindi ako tiningnan. Napatingin ako kay Miguel, halatang gusto niyang magsalita pa pero pinigilan ko siya sa pamamagitan ng isang marahang hawak sa kanyang kamay. Magkikita pa tayo. Bulong ko bago ako lumakad papunta sa sasakyan. Bago ko isara ang pinto, muli akong lumingon kay Miguel. Matigas siyang nakatayo, ngunit alam kong sa ilalim ng matapang niyang tingin, may sakit siyang nararamdaman. Habang papalayo ang sasakyan, hindi ko napigilan ang pagbagsak ng aking mga luha. Ito na ba ang simula ng laban namin? Ang tanging ginusto ko lang ay ang makalabas sa sasakyan na tila selda. Subalit bilang pagmamahal pa rin sa aking tatay, kukuhanin ko pa rin ang kamay niya upang akayin siya. Subalit dahil sa galit niya ay pinalis niya ang aking kamay. Habang pumapasok sa bahay ay sinabi niyang, bakit mo ba nagustuhan ng panaderong iyon? Kailan at paano kayo nagkakilala? Anong ipapakain niya sa'yo? Tinapay? Papa, ganyan ba ang tingin mo sa akin? Niligtas ho ako ni Miguel nung panahong mag-isa ako. Wala na sana ako sa harap niyo ngayon kung hindi dahil sa kanya. Iniligtas ka lang ng isang pagkakataon, ginusto mo na siyang makasama habang buhay? Paano kung ipapahama ka naman sa mga susunod na panahon? Isa pa, kaya ako nagsikap na bigyan ka ng magandang buhay para hindi mo na maranasan ang hirap namin ng nanay mo noon. Tapos, ngayong nasa kama ka na, babalik ka pa sa banig? Hindi ka ba nag-iisip, Hailey? Saan napunta ang talino mo? Pa, hindi naman po yata tama ang tingin ninyong yan. Nagsisikap naman po si Miguel. Hindi sapat ang pagsisikap niyang yon. Napakahirap na ng mundo ngayon. Hindi tulad dati na kahit magtanim ka ng talbos sa bakuran, may makakain ka. Mahal ho ako ni Miguel at mahal ko ho siya. Hindi ka mapapakain ng pagmamahal lang. Kailangan mo ng isang lalaking makapagbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Nanlamig ako sa sinabi ng aking papa. Totoo bang sa paningin niya, si Miguel ay walang halaga kung wala itong kayamanan? Ngunit hindi ako susuko. Kung hindi matanggap ng aking pamilya si Miguel sa ngayon, gagawa ako ng paraan. Alam ko, Papa, na mas mataas pa ang mararating niya kaysa sa iniisip niyo. Pumili ka na lang ng taong may narating na, ngayon pa lang. Buksan mo ang mga mata at isip mo. Hindi puro puso ang pinapairan mo, Hailey. Puso nga lang ba ang pinapagana ko?
Pagkaakyat ni Hailey sa kanyang silid, agad niyang tinawagan ang matalik niyang kaibigan at kaklase noong kolehiyo, si Tony, na may-ari ng isang kilalang restaurant. Kinakabahan man, pero determinado siyang tulungan ang lalaking mahal niya. Hello, Bestie? May ipapakiusap sana ako sa'yo. Maingat na sabi ni Ashley habang nakaupo sa veranda ng kanilang bahay. Pinipisil ang cellphone sa kanyang kamay. Oh, sure! Ano yun, Bestie? Alam mong kahit ano, basta para sa'yo. Sagot ni Tony habang abala sa pag-check ng menu ng kanyang restaurant. May kakilala ako na sobrang galing. Pero wala siyang koneksyon para makapasok sa magagandang restaurants. Maaari mo ba siyang bigyan ng pagkakataon sa'yo? Pangako, masipag siya. Hindi ka magsisisi. Pagsusumamo ni Hailey, puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Napaisip si Tony saka ngumiti. Sige, dalhin mo siya bukas. Pero sigurado ka bang magaling siya? Mahigpit ang standards ko. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng empleyado lalo na sa kitchen. Oo, Tony, pinapangako ko, hindi mo siya pagsisisihan. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Kinabukasan, sinalubong ni Miguel si Hailey sa harap ng restaurant ni Tony. Hailey, sigurado ka ba rito? Ayokong ipahamak ka sa ginagawa mo ito. Ngumiti si Hailey at hinawakan ng kamay niya, hinahagod ang kanyang palad upang iparamdam ang kanyang tiwala. Wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Maniwala ka, Miguel. Magtatagumpay ka. Sa unang linggo pa lang ni Miguel sa restaurant, ipinamalas niya ang kanyang husay sa pagluluto. Mabilis niyang natutuhan ng sistema at sa bawat putahe na kanyang inihahain, may kasamang dedikasyon at pagmamahal sa sining ng pagluluto. Hindi lang pala mga tinapay ang kaya niyang lutuin. Hindi nagtagal, nagsimula siyang mag-eksperimento sa mga bagong putahe, mga recipes na may kakaibang timpla na siyang nagdala ng kasikatan sa restaurant ni Tony. Grabe, Miguel! Pati ang mga customers ko hinahanap-hanap na ang mga niluluto mo. Manghang sabi ni Tony, isang gabi habang pinagmamasdan ng restaurant na puno ng mga taong masasayang kumakain. Hindi napigilan ni Miguel ang mapangiti habang pinagmamasdan ng mga taong nasisiyahan sa kanyang iniluluto. Salamat, Tony. At syempre, maraming salamat din kay Hailey. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman din ako mapapansin. Ngunit, hindi lahat ay ayon sa plano. Pagpasok ko sa aming bahay, matapos kong samahan si Miguel sa restaurant ng aking kaibigang si Tony, nakita ko si Carl, ang kaklase ko noong kolehiyo na ngayon isa ng matagumpay na abogado. Napatigil ako sa may pintuan. Kinabahan ako agad. Alam ko kung bakit siya narito. Mula pa noon, noong magkaklase pa lamang kami, may gusto na sa akin si Carl. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na siyang nanligaw at ilang beses ko rin siyang tinanggihan. Pero hindi ko rin maunawaan. Bakit hanggang ngayon may nararamdaman akong masama, may mali sa presensya niya? Instinct ko lang ba ito o may dapat talaga akong katakutan? Hello, Ashley. Napakaganda mo pa rin. Kumusta ka na? Nagpipigil ako ng kaba ng pilit kong ngumiti. Hello, Attorney Carl. Okay lang naman ako. Tumutulong kila Papa sa negosyo. Ikaw? Tumawa siya, punong-puno ng kumpiyansa. Eto, successful attorney na ako. May sarili na rin akong mga negosyo. Sigurado kong kilala mo kasi sikat ito pati sa ibang bansa tulad ng Canada at US. Pinilit ko na lang umiti. That's very nice of you. Congratulations. Sige, akyat na ako sa kwarto ha. Magtutuloy na sana ako sa hagdan nang biglang magsalita si Papa mula sa hapagkainan. Bakit hindi muna kayo magkwentuhan ni attorney habang nagdi-dinner? Nakahanda na ang mga pagkain. Napatingin ako kay Carl, nakangiti siyang nakatingin sa akin. Hindi maganda ito, sabi ko sa sarili. Pero ano pa nga bang magagawa ko?
Ayaw kong lalo akong paghigpitan ni Papa, kaya napilitan ako umupo sa hapagkainan at makisabay sa kanila. Sa buong hapunan, hindi ko maiwasang mapansin ang mga tingin ni Carl, mga matang punong-puno ng pagnanasa at kasiguruhan na para bang alam niyang mahuhulog din ako sa kanya sa huli. Pinag-uusapan nila ni Papa ang negosyo, ang kinabukasan, at ang magandang buhay na naghihintay para sa akin kung tatanggapin ko si Carl. Hailey, anak, malumanay ngunit may diin na sabi ni Papa matapos ang hapunan. Bakit hindi mo subukang bigyan ng pagkakataon si Carl? Attorney, may sariling negosyo, kayang-kaya kang ipagtanggol at buhayin. Hindi ba't gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan? Napakagatlabi na lang ako at napayuko. Alam kong hindi rin naman ako makakatanggi. Opo tay, susubukan ko. Pagpasok ko sa kwarto, hindi ko napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ko dapat ginagawa ito. Mahal ko si Miguel, pero para sa kapakanan ng pamilya ko, para hindi lalong magalit si Papa, lalo pat may sakit siya. Hindi ito ang panahon para kay Miguel at sa akin. At paglipas ng ilang buwan, unti-unting ipinakita ni Carl ang kanyang interes. Madalas siyang dumadalaw sa bahay, nagdadala ng mamahaling bulaklak, alahas at kung ano-ano pang regalo. Para sa ibang tao, perpekto siyang lalaki, lalo na sa mata ni Papa. Ang swerte mo kay Carl, anak. Siya ang tamang lalaki para sa'yo. Madalas sabihin ni Papa, ngunit kahit kailan hindi ko naramdaman ang kasiyahan sa piling ni Carl. Ang puso at isipan ko kay Miguel pa rin. Samantala, si Miguel naman kahit nalapis akong namimiss ay nagpursige sa kanyang trabaho. Mabilis siyang nakilala sa industriya ng pastries at desserts. Miguel, ang galing-galing mo! Ang daming pumipila para sa pastries mo. Tuwang-tuwang sabi ni Tony habang pinagmamasdan ng mga customers na bumibili sa restaurant. Hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa inyo, Tony, kung hindi dahil sa chance na ibinigay niyo sa akin. Ngumiti si Tony. Hailey would be so proud. Napayuko na lang si Miguel dahil hanggang ngayon wala pa rin siyang balita kay Hailey. Isang gabi naglakas loob siyang dumalaw sa bahay nila Hailey. Dumating siya sakay ng sarili niyang kotse, isang patunay na unti-unti na niyang naaabot ang mga pangarap niya. Ngunit pagdating niya sa gate, hindi na siya kilala ng mga gwardya. Pasensya na po sir, wala na po rito si Ma'am Hailey. Nanlumo si Miguel. At tinanong kung, saan siya? Nagtingin na ng mga gwardya. Nasa Canada na po, kasama si Sir Carl. Nanginig ang mga kamay ni Miguel. Ano? Kailan pa? Matagal na po, sir. Ang alam namin, magkasama na silang dalawa. May baby na rin po yata sila. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nang bumalik siya sa restaurant, hindi siya makapagsalita. Tahimik lang siyang nakaupo hanggang sa lumapit si Tony, may hawak na cellphone. Miguel, tingnan mo to. Ipinakita ni Tony ang mga litrato sa Facebook. Nasa isang mamahaling restaurant, sina Hailey at Carl, magkahawak kamay. Masaya. Sa ibang larawan, kita ang baby bump ni Hailey. Pinikit ni Miguel ang mga mata. Tama nga ang sinabi ng mga gwardya. Kasal na si Hailey kay Carl at ngayon may anak na sila. Muli akong napapikit nang lumapat ang kamao ni Carl sa pisngi ko. Napaluhod ako sa sahig. Mainit, mahapdi. Nagsimula ng umagos ang dugo mula sa sugat sa labi ko. Hindi mo ba ako naririnig, ha? Sigaw niya, kasabay ng paghawak sa buhok at paghatak ng malakas. Pumikit ako, pinipigilan ang sarili kong sumigaw. Hindi ko dapat iparinig na mahina ako. Hindi ko dapat ipakita rin sa kanya na takot ako. Pero paano? Paano kung talagang hindi ko na kaya? Carl, tama na, ang baby natin.
Mahina akong pagsusumamo, ngunit imbes na awa ang maramdaman, isang malakas na tadyak ang lumapag sa aking tiyan. Anak ko, patawarin mo ako dahil napakahina ng nanay mo. Napahawak ako sa aking tiyan, nanlalabo ang paningin, hindi ako makahinga. Nakulong ako sa isang impyerno na hindi ko alam kung paano matatakasan. Ang dating pangarap na masayang pamilya na uwi sa bangungot, sa likod ng magagandang litrato, nangiting pilit sa bawat post sa social media. Narito ako, basag, duguan, walang kalayaan. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Hindi ko alam kung may pag-asa pang makalaya ako. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng orasan ang naririnig ni Hailey habang nakaupo sa gilid ng kama. Alauna na ng madaling araw, narinig niyang bumukas ang pinto. Mabibigat ang mga yapak. Amoy alak. Si Carl. Dumaan ito sa harapan niya, walang pakialam, tuloy-tuloy pagpasok ng kwarto. Pero bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin, napansin niyang may mga marka ng lipstick sa kuwelyo ng suot nitong polo. Kumakabog ang dibdib ni Hailey nang makatulog si Carl. Dinampot niya ang cellphone nito. Sa loob ng gallery, nakita niya ang mga larawan. Si Carl, yakap-yakap ang mga babaeng hindi niya kilala. Nakaakbay, nagtatawanan, halos magdikit na ang mga labi. Hindi niya namalayang napahawak siya sa kanyang tiyan na pilit pinapakalma ang sarili. Patawarin mo sana ang tatay mo, anak. Hindi ko papayagang lumaki kang walang ama. Hindi yun ang pangarap ko. Magtitiis ako para sa'yo. Pero hanggang kailan siya magtitiis? Bakit kaya mong ipagtanggol ang ibang tao laban sa mga masasama? Pero ako, sarili mong asawa, sinasaktan mo. Tahimik siyang lumuluha sa isang tabi. Ilang araw ang lumipas sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos ng hapunan, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Hailey? Ma'am Hailey? Si Sir po. Wala na siya. Naitumba niya ang kutsarang hawak. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Patay na ang papa niya. Hindi siya makahinga. Para siyang binagsakan ng mundo. Wala siyang ibang gusto kundi umuwi sa Pilipinas at bumalik sa pamilya niya. Kaya nung dumating si Carl ng gabing yon, sinubukan niyang sabihin dito. Carl, gusto kong umuwi sa Pilipinas. Wala na ang papa. Pero isang malakas na suntok ang sumalubong sa kanya. Bagsak siya sa sahig. Isa pang suntok, isa pang tadyak, hanggang sa naramdaman niyang may dumaloy na mainit na likido sa pagitan ng kanyang mga hita. Napatigil si Carl. Hindi dahil sa awa, kundi dahil natakot siya sa posibleng mangyari. Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa ospital, hindi dahil mahal niya si Ashley, kundi dahil ayaw niyang makulong. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na ang kanilang anak. Nang makalabas si Hailey sa ospital, walang yakap. Walang paghingi ng tawad mula kay Carl. Wala na ang anak natin. Mahinang sabi ni Hailey. Pero hindi nag-react si Carl. Wala siyang luha, wala siyang sakit na nararamdaman. Tahimik lang siyang nakatingin sa sahig, iniisip kung paano ito makaapekto sa kanya. Nararamdaman ni Hailey ang bigat ng kanyang katawan. Parang pinipiga ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Walang naiwan sa kanya, ni anak, ni pag-asa, ni kakapiranggot na lakas. Ang tanging meron siya ay ang puot na unti-unting nilalamon ng kanyang puso. Nilingon niya si Carl, ngunit ang lalaking minsan niyang minahal ay isa na lamang anino ng isang bangungot. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha, ni isang bakas ng sakit. Isang estranghero na lang siya sa harap ni Hailey. Hindi ka man lang ba nagsisisi? Basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay halos pabulong. Ngunit hindi sumagot si Carl. Pagkus bumuntong hininga lang ito, waring iniiwasan ang bigat ng sitwasyon. Doon napagtanto ni Hailey, wala na siyang dapat hintayin mula sa kanya. Walang babalik na pagmamahal, walang makakamit na hustisya sa isang halimaw na tulad niya. Kailangan niyang kumilos. Nang makalabas sila ng ospital, isang matagal na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila.
Sa likod ng kawalan ng emosyon ni Carl, hindi niya napansin ang maliit na papel na dahan-dahang sinulatan ni Ashley gamit ang nanginginig na kamay. Isang pangalan, isang oras, isang huling pag-asa. Sa kabilang dako, si Carl. Alam ni Carl na magiging masyado ng delikado ang sitwasyon. Baka matauhan na si Hailey sa mga ginagawa niya. Kung magsusumbong ito sa mga otoridad, siguradong siya ang talo. Hindi lang siya makukulong, maaari pang masira ang lahat ng itinayo niyang pangalan at koneksyon. Napalingon siya kay Hailey. Kailangang magpakita siya ng kahit na kaunting bait. Kailangang amuin niya ulit si Hailey. Napalingon siya sa kanya, na tahimik lang na nakaupo sa gilid ng kama, halatang pagod at waring nag-iisip kung paano muling tatakas. Uuwi tayo sa Pilipinas para makita natin si Papa. Biglang sabi ni Carl. Nagulat si Hailey. Ano? Sa isang saglit ay nasa eroplano na sila. Naka-long sleeves at mahabang dress si Hailey para hindi makita ng mga tao ang kanyang mga pasa sa braso at binti. Mabilis siyang nakarating sa mansyon, kasama si Carl, para makita ang ama na wala ng buhay. Nasa gintong kabaong, payapang-payapa. Subalit hindi naging payapa ang iniwan niya. Naroon si Tony sa lamay ng ama ni Hailey. Sa gitna ng mapait na lungkot at malamig na paligid, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala siyang sinabi, wala siyang tanong, pero nakita niya sa mga mata ni Hailey ang isang bagay na matagal na niyang inaasahan. Desperasyon, pagtakas, paglaya. Ayaw na ni Hailey sa impyernong kinasasadlakan niya. Hindi na siya mananatili sa piling ng demonyong asawa niya. Kahit anong mangyari, pipilitin niyang makawala. Nagyakap sila ni Hailey. Sinabi ni Tony ang kanyang pakikiramay, at sa isang mabilis at maingat na kilos, isinuksok ni Hailey ang maliit na papel sa bulsa ng coat ni Tony nang maghihiwalay na sila sa pagyakap. Iningatan niyang hindi ito makita ni Carl, ang hayop niyang asawa. Please help me, 1 a.m. at your resto. Nang mabasa ito ni Tony, hindi na niya kinailangang magtanong. Agad niya rin itong sinabi sa isang taong alam niyang nagmamahal pa rin sa kanyang matalik na kaibigan. 12:30 ng madaling araw, nakapwesto na si Tony sa loob ng kanyang restaurant. Nakatingin sa labas, naghihintay. Tahimik ang gabi, pero ramdam niya ang bigat ng bawat minutong lumilipas. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Si Miguel. Wala pa siya? Tanong agad ni Miguel. Hanggang sa pumatak na ng 2:00 ng madaling araw, wala pa si Hailey. Nagbago kaya ang isip niya? Tanong ni Tony. Hindi. Alam kong hindi. Tiyak na sagot ni Miguel. Nagkatinginan silang dalawa, parehong may hindi magandang kutob. Buisit, bulong ni Miguel bago mabilis na tumayo. Baka nahuli siya ni Carl. At kung nahuli nga siya, alam nilang hindi ito matatapos nang walang nasasaktan. Nagmamadaling pinagbuksan ni Miguel ng pinto ng kotse si Tony. Hindi na nila kailangang magpalitan ng salita. Kapwa na sila sumakay sa kotse. Parehas nilang alam kung ano ang dapat gawin. Alam mo ba kung saan siya maaaring dinala ni Carl? Tanong ni Miguel habang binabaybay nila ang kalsada. Ang mga matay palaging nakatingin sa labas, naghahanap ng anumang palatandaan. Baka sa hotel nila o baka sa airport na mismo, sagot ni Tony. Napamura si Miguel. Kung totoo yan, kailangan nating bilisan. Sa loob ng sasakyan, ramdam nila ang bigat ng tensyon. Pareho nilang gustong maniwala na ligtas pa si Ashley, na hindi pa huli ang lahat, pero alam nilang si Carl ay isang halimaw na walang awa. Maya-maya pa ay tumawag sa kanila ang isang pulis. Kinumpirma nito na si Hailey at Carl ay nakita na tumutuloy sa kanilang hotel. Samantala, sa loob ng isang madilim na kwarto, halos hindi makahinga si Hailey. Masakit ang kanyang katawan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit niyang alisin ang pagkakatali sa kanyang mga pulso. Hindi ka pa nadadala, Hailey? Malamig na tinig ni Carl ang bumasag sa katahimikan. Napapikit si Hailey, alam niyang darating ito. Alam niyang hindi ito matatapos ng walang sakit.
Lumapit si Carl, lumuhod sa harap niya. Anong iniisip mo, ha? Bulong nito, hawak ang kanyang baba. Akala mo makakatakas ka? Hindi sumagot si Hailey, pero sa loob niya, isang sigaw ng paglaban ang pumuno sa kanyang puso. Oo, kahit anong mangyari, makakalaya ako. Huminto ang sasakyan sa harap ng hotel. Hindi na nagdalawang isip sina Tony at Miguel. Agad silang bumaba. Malamig ang hangin ng madaling araw pero mas malamig ang takot na bumabalot sa kanila. Sa ikalawang palapag, tahimik na nakapalibot na ang SWAT sa kwarto ni na Carl at Ashley. Hindi nila kailangang ipagsigawan ang presensya nila. Handa na silang kumilos. Mula sa labas, rinig pa rin ang mahihinang pag-iyak ni Ashley. Mula sa ibaba, sumenyas ang team leader. Oras na. 3 katok sa pinto. Housekeeping! Nagkasalubong ang mga mata ni na Tony at Miguel. Pigil nilang hinintay ang kasunod na mangyayari. Sa loob ng kwarto, duguan si Ashley matapos masugatan ang nabasag na vase dahil sa pagkakabagsak niya mula sa suntok ni Carl. Namimilipit ito sa sakit. Halos wala ng lakas. At pagkatapos noon ay kinapos pa siya. Samantala, itong si Carl ay hindi makapaniwala sa abala. Housekeeping sa oras ng madaling araw? Galit na sigaw ni Carl. Padabog siyang lumapit sa pinto. Hindi ba kayo na-train dito, mga inutil? Nang bumukas ang pinto, hindi na siya nakaimik. Isang malakas na tadyak. Tumilapon si Carl pabalik, sumalpok sa sahig. Hindi pa siya nakakabangon nang tutukan siya ng baril. Huwag kang kikilos. Malamig na utos ng housekeeper na ngayon nakalabas na ang badge, isang SWAT officer pala. Mabilis na pumasok ang iba pang operatiba. Si Hailey, ayun, nakita siya ni Tony at Miguel, nakabulagta sa sahig, nanginginig, umiiyak pero wala nang luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Duguan ang kanyang braso. Agad siyang nilapitan ni Miguel. Binuhat palayo kay Carl na ngayon nakadapa na sa sahig. May tuhog ng tuhod ng SWAT sa batok niya. Hailey, ligtas ka na. Bulong ni Miguel. Nang marinig iyon ni Hailey, doon lang siya tuluyang humagulgol. Lahat ng sakit, lahat ng takot, ngayon lang siya nagkaroon ng lakas na pakawala ng lahat. At sa unang pagkakataon, kahit nang hihina ang katawan niya, pakiramdam niya, malaya na siya. Kaya naman hinayaan na lang niya ang sariling magpahinga sa paraang mawalan siya ng malay. Pagkatapos ng matinding pangyayari, dinala agad ni Miguel si Hailey sa ospital. Tahimik lamang si Hailey, nakatingin sa kawalan habang hawak ni Miguel ang kamay niya. Hailey, ligtas ka na. Wala ka nang dapat ikatakot. Pero hindi tumugon si Hailey. Tila may harang sa lalamunan niya at ang takot ay pilit na bumabalot pa rin sa kanyang puso. Matapos ang ilang araw ng gamutan at pahinga, iniuwi siya ni Miguel sa kanilang mansyon. Naroon din si Tony, laging umaalalay sa kanya. Ngunit kahit nasa ligtas na siyang lugar, tila hindi mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya gaanong nagsasalita, hindi rin makatulog ng maayos. Araw-araw, bumibisita si Miguel kay Hailey, pagkatapos ng trabaho niya sa bakery at sa restaurant. Isang araw, nadatnan siya ni Miguel na nakaupo sa hardin, nakatitig lamang sa kawalan. Lumapit siya at marahang inalok ng tasa ng gatas. Bukas, Hailey, susunduin kita ha. May pupuntahan tayo. Tumango lamang si Hailey nang hindi tumitingin kay Miguel. Para kay Miguel, napakasakit makita ang mahal niya na nagkaganito. Nawala ng dating sigla at saya. At mabilis nga na dumating ang kinabukasan. Nagpunta sila Miguel at Hailey sa restaurant ni Tony, sa lugar kung saan ipinakisuyo niyang pagtrabahuhin si Miguel. Hi, Tony. Hello, Miguel and Bestie. Welcome again to my restaurant. Anong gusto mong kainin, Hailey? My treat. Yon, tamang-tama. Pangpasiglang sagot ni Miguel. Anything, matamlay pa ring sagot ni Hailey. Don't worry, Tony. Alam ko kung anong gusto niya. Masigla pa ring banggit ni Miguel. Come on, Bestie. Dito tayo maupo. Magandang view rito. Maraming puno. Nakaka-relax. Thank you.
Bestie, and Miguel. Thank you for saving me. At sa wakas, nakarinig na rin ng isang buong pangungusap si Tony at Miguel mula kay Hailey. Agad din itong nagdagdag ng sigla kay Miguel. Ladies, wait for me, okay? Kukuha ako ng makakain. Hindi nagtagal ay lumabas na si Miguel mula sa kusina. Dala niya ang isang kahong laman ay mabango, mainit at malambot na tinapay. Ang kahon ay kulay kape at may nakatatak na salitang Bradley na kulay ginto ang sulat. Here it is. Agad na binuksan ni Miguel ang kahon sa harapan ni Hailey. Tumambad agad kay Hailey ang bango ng tinapay. Napapikit pa siya habang inaamoy ang usok nito. Napakabango, nakakapayapa. Hindi niya napigilang kumuha agad. Sakto na lang naman ang init kaya kaya na niyang tagalan. Agad siyang kumagat ng tinapay at saka siya napangiti. Unang ngiti na ginawa niya, buhat ng mailigtas siya. Ang paborito kong Spanish bread, banggit niya. Hindi mapigilan ni Tony na lumuha. My bestie, we're so happy you're with us again. Dama na rin ni Miguel ang labis na kagalakan. Halika, Hailey. Aya sa kanya ni Miguel. I have something to show you. Inilahad ni Miguel ang kanyang kamay kay Hailey. Agad naman siyang sumunod sa kanya. Kumindat lang si Tony kay Miguel, ipinapaabot na, kaya mo yan, Miguel? Isang pinto ang nilabasan ni na Miguel at Hailey na karugtong ng restaurant ni Tony. Isang bakery at cafe na may pangalang Bradley ang bumungad kay Hailey. Doon nalanghap lalo ni Hailey ang sarap na napakatagal niyang pinangarap. Natupad ko na yung pangarap ko, Hailey. Hindi nga lang ikaw yung first customer ko, pero ikaw pa rin naman ang first sa puso ko. Namangha si Hailey. Wow, congratulations, Miguel. You deserve it. Halika, tara, mag-bake tayo. Tuturuan kita. Sasabihin ko sa iyo yung secret recipe ko ng Spanish bread. Wait, hindi ako marunong. Mahinang sagot ni Hailey. Tuturuan nga kita. Nakangiting sabi ni Miguel. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang kalbaryo ni Hailey, parang may naibangon sa loob niya. Hindi niya alam kung dahil sa tono ng boses ni Miguel o sa ideya ng isang bagay na maaari niyang gawin. At tumango na siya. Araw-araw, tinuruan siya ni Miguel mula sa paghalo ng harina, paggulong ng masa, hanggang sa tamang pagpupuno ng asukal at mantikilya. Sa bawat pagmamasa ng tinapay, pakiramdam ni Hailey, unti-unti siyang nakakahinga muli. Sa bawat init ng pugon, parang natutunaw ang natitirang takot sa kanyang dibdib. Isang araw, habang inilalabas nila ang bagong lutong Spanish bread mula sa oven, napangiti si Hailey. Miguel, ang ganda ng kulay, sabi niya habang hinahaplos ang mainit-init na tinapay. Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo eh. Sagot ni Miguel nakangiting nakatingin sa kanya. At alam mo ba, mas masarap ang tinapay kapag may pagmamahal. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakita ni Miguel roon kundi liwanag. At isang bagay na matagal na niyang hinintay. Salamat, Miguel. Lagi mo na lang akong inililigtas. Ngumiti si Miguel at sa halip na sumagot, kinuha niya ang isang piraso ng Spanish bread, hinati ito sa gitna at iniabot ang kalahati kay Hailey. Hindi na ako papayag na dumating ng pagkakataong kailangan pa kitang iligtas dahil lagi kitang iingatan, Hailey. Ilang segundo pa ay inilabas ni Miguel ang isang sobre at iniabot kay Hailey. Para sa akin to? Ano to? Tanong ni Hailey. Nakakunot noo pero may halong pananapik. Buksan mo. Sagot ni Miguel nakangiting parang batang may inihandang sorpresa. Dahan-dahang binuksan ni Hailey ang sobre at nang makita niya ang laman, nanlaki ang kanyang mga mata. 2 plane tickets papuntang Paris. Napasinghap siya. Totoo ba to? Ano sa tingin mo? Pilyong sagot ni Miguel. Tanda mo nung sinabi mo sa akin dati,
na gusto mong makapunta sa Paris dahil gusto mong makita ang Eiffel Tower at kumain ng authentic French pastries? Natawa si Hailey habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang tickets, parang hindi makapaniwala. Ano ka ba? Pastry mo lang dito, ayos na sa akin. So, ayaw mo? Sagot agad ni Miguel. Siyempre gusto. Seryoso ka? Talagang dadalhin mo ako sa Paris? Tumango si Miguel. Alam mo ba kung anong sabi mo pagkatapos nun? Nag-iisip si Hailey, pilit na inaalaala ang sinabi niya noon. Pero malabo na yan mangyari. Tama ba? Tumawa si Miguel at tumango. Oo, at sabi ko naman sa'yo, hindi imposibleng matupad ang pangarap mo, tulad ng pagtitiwala mo sa akin. Ngayon, eto, naitayo ko na ang pangarap kong cafe at bakery. Kaya ngayon, yung pangarap mo naman ang tutuparin natin. Napayakap si Hailey sa kanya, mahigpit at puno ng emosyon. Miguel, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko inakala na may taong magpapahalaga sa mga pangarap ko ng ganito. Alam mo, Hailey, matagal ko nang gustong sabihin to. Masaya akong maging bahagi ng mga pangarap mo. At kung may iba ka pang gustong matupad, gusto kong ako ang makasama mo. Hello, K-Loves! Medyo naging tragic ang ating story ngayon pero hindi naman tayo nabigo sa happy ending, di ba? Sino po ang may gustong ituloy ang storya nila Hailey at Miguel? I-comment nyo lang po at sigurado akong mapagbibigyan ng inyong requests. Patuloy po ninyong i-like at i-share ang ating mga uploads. At syempre po, mag-subscribe na rin po kayo sa K-Love Stories para sa mas marami pang happy love stories. Dito lang po yan sa K-Love Stories kung saan kay sarap kumibig at kay sarap ding makinig.